Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa NLEX Balintawak kung saan kahapon nga po nagsimula na ang toll hike o yung dagdag singil dito sa kabaan ng North Luzon Expressway. Batay sa bagong toll fee matrix ng Toll Regulatory Board, nasa 5 hanggang 15 pesos ang dagdag sa open system. Ito po yung sakop ng mga lungsod ng Navotas, Valenzuela at Caloocan hanggang Marilao, Bulacan. At 5 pesos ang dagdag sa mga Class 1 regular cars at SUV. 13 pesos sa Class 2, yung mga bus at mga maliliit na truck, at 15 pesos naman sa Class 3 o yung mga malalaking truck. Bukod po rito, tumaas din ang singil sa mga end-to-end na lugar mula Balintawak hanggang Mabalac at Pampanga. Tataas yan ng 57 pesos para sa Class 1 vehicles, 142 pesos sa Class 2 at 171 naman sa Class 3. Samantala, may dagdag singil din sa Subic-Freeport Expressway. 7 pesos ang itataas para sa Class 1, 18 pesos sa Class 2 at 21 pesos sa Class 3. Ayon po si TRB, layo nito na maging mas komportable ang biyahe ng mga motorista sa North Luzon Expressway. Sa mga oras pong ito, wala pa rin tayong nakikitang paghaba ng pila ng mga sasakyan dito sa toll gate. Dire-diretso pa rin po ang biyahe ng mga motorista. Kaugnay po ng toll hike, makakausap po natin ngayong umaga, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, si Ginoong Julius Corpus. Kabalen, Sir Julius, Maya Paabak, magandang umaga po sa inyo. Sir Ivan, maipaabak po kaya kayo at to all our listeners and viewers dito sa GMA7 DZBB. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, live po tayo sa unang balita, Sir Julius. Ano ho ang naging pangunahing dahilan ng TRB sa pag-aproba dito po sa toll hike ng NLEX? Kabalan, ang ating pong ang ating NLEX investor operator dito sa NLEX ay pinagkalooban po ng ating kasunduan na pinasok ng pamahalaan with them to seek an adjustment of toll fees every 2 years. Yan po ang tinatawag nating regular periodic adjustment. Isa po yan sa basihan natin kung bakit nabigyan natin sila ng pagkakataon na taas ng toll fee kahapon o yung March 2. The other reason po is the fact that they performed or they completed an additional work, no, hindi kasama sa dating scope of work nila, which is the completion of the Candapa Viaduct. And because they have done that, yung additional work, sila naman po ay kailangan din naman na ma-recover nila yung investments that they have poured in para dito sa Candapa Viaduct. Going back dun sa first reason po natin, they can seek a toll fee adjustment and ask for a toll fee adjustment every 2 years. Yan po dapat ay 2023 pa pinatupad, Sir Ivan. Nag-file po sila ng 2022. Subalit pinag-aralan ho munang mabuti ng ating tanggapan yung kanilang petition. At the same time, pinakomply muna sila ng TRB ng lahat ng possible requirements before they can even adjust any toll rate. Ang nangyari nga po, instead of nung bigyan sila ng approval ng ating tanggapan, ang ginawa pa po ng ating tanggapan ay minarapat na huwag itong singilin sa isang bagsak nang sa ganon ay hindi magiging mabigat sa ating mga motorista. Kaya ang ginawa po, kalahati lamang noong toll fee due them for the 2022 petition, ang pinasingil sila sa kanila kahapon. Yung kalahati po niyan ay maaari nilang isingilin o idagdag muli sa next year na. Pero yan po'y dadaan muli sa pag-aaral at pagsusuri ng Toll Regulatory Board bago man lang nila ma-collecta yung the other half next year. The other reason, going back to the other reason... Sir Julius, go ahead. About the other reason is yung pong Candaba Viaduct, kung mapapansin ninyo, Kabalen, ito po'y may ginawang third Candaba Viaduct yan, no? Yung 5-kilometer viaduct natin na 3 lanes na bago. Yan po yung additional scope of work nila, no? Kung baga sa ating kasunduan. At
nararapat lamang Yes. na because this is an additional scope of work, nararapat lamang na additional investment yan that they need to recover also. Binuksan na po yan ng kabuuan noong December Okay. 10. na Sir walang Julius, if I may nil. interrupt, yes. Yes, Kabalen. Nabanggit niyo po yung scope of work, inayos sila yung Candaba Viaduct. Of course, may maintenance work dyan, something that entails cost on the part of the toll operator. Pero bukod po dyan, may aasahan po kayang improvement sa motorist experience. Halimbawa ho, ito mga RFID sensors sa mga toll plaza, makakaasa din po kaya ng, kumbaga, return of investment din naman ang mga motorista since they are paying more actually to use the toll roads. Tama po kayo, Kabalen. And if you recall, lately they have responded positively and in full support of dun sa sa objective and directive ng aming butihing kalihim ng transportasyon at chairman ng TRB on fixing yung mga remaining issues dito sa mga ETC, no, yung mga RFID nila, and they have given their full support. So they will be doing and continuing yung improvements na yan. Other than yung mga improvements pa po na nagawa nila and improvements that they are still going to introduce. In fact, bukas po, meron po silang groundbreaking for another expansion dito sa Mindanao Avenue. If you recall, kung pong Mindanao Avenue, pagka mag-exit kayo dyan, napaka-traffic na po dahil medyo mabigat na yung paglabas dyan. So ang yan gagawin po nila, yung groundbreak na po yan bukas, idudugtong na po yung Mindanao Avenue to Quirino Avenue. So that is just one of the improvements that our motorists will have to will look forward to. And yun pong widening, no, ng ating from San Fernando up to Mabalac at one lane each direction, including the lighting, and many more na other than those that they have already introduced the past years. Opo. Okay. Panghuli na lamang po, Sir Julius, nabanggit nyo ito ho'y kalahati lamang first tranche, ano? Yung second tranche, kailan kaya natin maasahan at I suppose ganun din po yung magiging dagdag pag ipinatupad na ito? Yung pong second tranche natin supposed to be collected next year, but it will not be as big as this one na pinatupad ngayon kasi nga po this adjustment that we effected yesterday, kasama po kasi dyan yung sa Candaba Viaduct. Next year will be a smaller adjustment kung sakasakaling yung second tranche ay ipapakolekta pa ng ating tanggapan. Sir Julius Corpus ng Toll Regulatory Board, maraming salamat. Good morning sa inyo, sir. Magandang umaga po muli, Sir Ivan, at sa lahat po ng ating mga motorist users dito sa ating NLEX. Makakaasa po kayo na paigtingin pa ng ating operator investor ang kanilang pagbibigay ng bastut tamang serbisyo para sa maginhawa at ligtas na paglalakbay sa kanilang expressway sa NLEX po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ready daw po take 7. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.